Magandang good morning, Bayang Sabongero. We are honored for the first time in cockfighting television history. For the past over 30 years, he has graced all of the big pits all over the country and won multi-champions and shaped how sabong is done. Walang iba kundi si Sir Arman Santos. Sir, Magandang umaga sa inyo at salamat sa pag-i-interview niyo at pagpunta niyo rito sa loob ng Jade Resort Game Park. how come for the longest time, how long have you been involved in cockfighting, Sir Arman? Halos 17 akong nag-start. 38 years. Wow, 38 years. Sino yung, should I say, bad influence or good influence na nag-joke sa'yo dito sa passion natin? Anong una nun meron kaming tenant na na dalawang model. May partner silang Chinese na nagsasabong. Bali, pinasamahan lang sa akin yun yung nasamahan ko yung mga model doon sa loob ng sabungan. Sumama naman ako. Kain lang naman talaga sa sabungan ng gusto ko Saka first time ko nakapasok ng sabungan, hindi ako interesado una. Nung second time na sinama ko, yun, parang nagkaroon ako ng interest manood ng sabong. High school pa lang ako nun Tapos, talang-tali yung Chinese na kaibigan nila. Pinapili nila ako. Puro 11 na pili ko, nanalo lahat. Nakabawi yung Chinese. Noong panahon dati, yung perang 500 pesos. Pakalaki nun. Binalatuan ako. Tapos, yung mga sugatan na manok, iniiwan sa akin. Tapos ako naggagamot ng mga manok. Sabi, pag magaling na, kukunin na naman nila ulit sa akin. Parang ako taga-gamot lang ng mga manok ng Chinese na yan. Si Bea, saka si Mr. Lin. Yung sabong, yun, sinasama na nila ako. Yun, doon na nagsimula. Walang lolo, tatay, in the backyard, walang nag-aalaga. Tapos nagka-interest na ako, tumitingin na ako sa mga kapitbahay namin na may manok. Sabi ko, ayos ta. Where was the sabungan na pinupunta niyo? Na Loma ba to? Del Monte. Sa Bulacan. Malabon. Del Monte, Sa Potrero, Malabon. Malabon. Malapit lang sa bahay namin Walking distance lang siya Tapos yun, doon na nagsimula, nagka-interest. Tapos doon na ako tumitingin ng manok sa mga kapitbahay. Ng bitaw. Yun na. And then when you decided to put up a farm, when did you, so 17 years old, sinasama-sama ka ng Chinese, si Mr. Lim? Sinasama nila ako sa farm. Nood lang, pili lang, bitaw lang. Bibitaw kami ng manok. Sabi ko, ito, magaling to. Saka mas familiar ako nun sa mga, yung gustong-gusto kong kulay, yung mga wine red. Yan, sabi ko, parang ang tapang-tapang na kulay nila. Nagtuloy-tuloy na siya hanggang nung gumraduate na ako ng college. Pag Sunday, yung Del Monte ng pag Sunday, pumupunta ako, tumatakas ako hanggang nahuli pa nga ako ng tatay ko Banatan pa ako ng tatay ko dahil nagsasabong na raw pala ako, nagsusugal na ako. Estudyante pa ako ng college. Yun. Tapos one time, bumibili-bili na rin ako manok. Naglalaban-laban na rin ako. Hanggang nakilala ko nga sa isang binyagan si parang Edwin. A friend came farm. Hindi pa kami magkakilala. Naging magtuwang kami sa kumpare, sa pag-aanak ng binyag. Tapos sabi ko, parang alam ko, magaling manok mo. Yun. Dire-diretso na. We have a lot to talk about, especially with the partnership between Jade Resort and Red Game Farm. Pero, so you started already, na-influensya ka nung Chinese at ni Miss Bea nung sumasama-sama kayo sa Del Monte. When did you decide to put up first Jade Resort? And I have to ask though, ano yung pili mo? Kumpiyansa lang yun? Toskoy lang yun? Or may nakikita kang kakaiba na ito mananalo? Nung pinapili ka, ano yung nakikita mo na
ito yung magbibigay ng maganda, ito yung mananalo. What were you seeing? Ako yung kulay, saka ako noon basta makintab, yung para bang maganda balahibo, parang eto mananalo. Kasi ang ganda-ganda niya eh. Ang ganda ng itsura niya, balahibo niya, ang kintab-kintab. Doon ako pumupusta talaga. Tapos yun, hanggang nasanay na, lagi nang pumupusta, susugal. Oo. Yan. Meron nung, ano naman, lamang naman. Pero hindi ka particular dun sa bitaw ng paa or dun sa gumagano. Nung una naman kasi, hindi mo naman alam kung tumama yung palo. Tinitignan ko parati yung kaliwang paa. Yun. Kaya pala, nakapatay yun. Talagang inaano. Kasi nung talaga walang madaling pumili, no? Kasi pag naganyanan yung manok, sino may tama? Sino mamamatay? No? Pero nung nakasama ko na parati si paring Edwin, yun, nahasa ako. Saka siya rin naman nagturo mag-breed eh. Dahil gusto ko nun, di ba? Gusto ko purong action eh. Gusto ko sa sugalan eh. Laban Yung talaga. laban, pustahan. Basta ako bibili manok. Gusto ko magaling. Kahit mahal. Kasi doon ako pupusta eh. Ng marami. Ang mga panahon na yan. So when you put up Jade, hindi ka pa nagbe-breed. Talagang just by housing ka ng manok. Dahil alam mo bibili ka, may Meron doon sa yung Araneta University, may bakanting lote ron. Nakikigamit kami doon ng mga kaibigan ko. Actually, wala pa lupa nun eh. Talagang kung saan ko lang pinapaanda yung manok ko. Pero noon, may ano na rin ako pumili ng manok na ito, magaling to. Malakas. Kasi pag pumili na ako ng manok no, gusto ko yung malalaki. Malalaki buto. Kasi para pag timbang ng manok is 192, parang di ko nakikitaan ng power. Lakas. Wala. Pero pag mga dos-dos hanggang 2-4, yun, talagang malakas sila. Kaya doon ako nahasa. Saka nahasa din ako doon sa pag humawak ng manok si paring Eddie, talagang paritong ganda to. Parang doon na-develop yung pagpili ko rin. Nakuha mo rin yung parang hipo. Parang gano'n. When you were growing up, hindi ka nahilig sa basketball, sa ibang sports, habang Nung matagal? college ako, varsity ako for 4 years, volleyball. Volleyball. Sa Piatti. Okay. Yun. Basket, volleyball, table tennis, lahat naman nilalaro ko. Pero nag-varsity ako ng volleyball. So talagang mas na-attract ka sa sport ng pagmamanok. Oo. Kasi, syempre, mahirap din naman ng buhay. Kailangan manalo. Ginawa ko nga pag Sunday, pang grocery, manalo ka 20,000. Del Monte, galang, magtitiis ka, pili ka. Pag nakita ka maganda sultada, yun na. Isipin mo kung dati sa construction ako nagtatrabaho, project in charge ako, magkano lang sweldo namin dati? 14,000 naman lang. Samantala pag nagsabok ka, konting oras lang, mari ka manalong 20,000. Ganun ako, mahabang panahon ako nagsabong sa Del Monte. Bread and butter ko kaya ang Del Monte nun. Ano yun, every sultada ba, dapat tataya ako or talagang may page? Pili lang. Pili talaga. What did your parents nalaman nila? Lalabas ka, naka-gym bag, may varsity ball. Wala naman eh. Hindi naman nila. Lately na lang yung nalaman eh. Saka graduate na ako nung nakita nilang nag-aalaga na ako ng manok eh. Noon, nung college ako. Kaya nung nahuli nga ako nung nagsasabong nun, naupakan-pakan ng father ko. Kasi nung saka, diadista kasi rin ako. Makarinig ako logis nun. Talaga, sahod na ako 400. Matik na yun, matik. Saka mahabang proseso nga yung sabong. Hindi ko rin naman nakalain na magiging breeder din ako eh. Kung hindi naman. Kasi gusto ko bili. Bili laban. For how long were you bili laban? Mahaba. Halos 20 years akong puro bili lang. So, ito na yung farm mo, no? Dito sa Santa Ay, hindi Cruz. pa.
Saan pa yung sa Bulacan? Sa Araneta pa. Pero nag-start ako dito, siguro mga 20 years na rin. Kay Kuya Manny to eh. My brother, yeah. Inano ko lang, binibigyan lang akong lugar dati dito na paglalagyan ng manok. Siya din nag-aalaga, sabay-sabay na rin kami, nag-partner din kami naman sa manok. Kaso umayaw din siya dahil mas gusto niya yung kabayo. Actually, bayang Sabongero, hindi sa ligid sa kalaman ninyo. Pag sinabi niyong Manny Santos, yan, kung gaano kasikat yung Arman Santos sa pagmamanok, gano'n naman kasikat yung Manny Santos pagdating sa kabayo. Di ba? Ba't hindi ka na-influencean sa kabayo? Ba't di mo nagustuhan yung kabayo? Mainipin kasi ako eh. Parang, kung mahaba proseso ng sabong, mas mahaba proseso ng ano. Ay, sa kabayo, manganganak isang beses ang taon, isa lang. Tapos, manganak siya, after 2 years mo pa siya malalaban, no batos. Hindi mo pa alam kung ano resulta. Di ba? Parang, hindi ko talaga yung sa sobrang haba ng pasaka. Wala naman akong ganong kalaking lupa dati para magkabayo. Alam mo naman ang kabayo talaga, pag rancho talaga malaki. May space requirement talaga. May space requirement. Saka malaki gastos, saka ang kabayo talaga, may budget ka talaga. Pero kung wala, mahirap magkabayo. So, mahirap yung libang ng kabayo kasi ilan lang ang laban, ilan lang ang karerahan natin dito sa Pilipinas, di ba? Ibang bansa, okay yung kabayo kasi maraming tatakbuhan. Dito, ilan lang. But we're happy na hindi ka nagkabayo. Pabayaan mo na yung kapatid mo doon na masaya na siya sa kabayo. Masaya tayo sa sabong na meron tayong Arman Santos. So when did you decide to put up Jade Resort? And bakit Jade Resort pinangalan mo? Kasi dati nga, itong Jade Resort talaga originally, kay Kuya Manny yan eh. Yun talagang yung unang Jade Resort doon pa sa Bulacan. Hindi ko lang alam kung paano, bali ito, tinuloy ko lang sa pangalan ko na. Pero dati, ang Jade Resort, kay Manny Santos, yung Bulacan. Tapos, naging Jade Resort lang din to nung nagbili na dito, nagpa-farm na kami dito. Pero dati talaga ang Jade Resort sa Bulacan. Bulacan talaga. Alam ko si Manny nag-Kid Morave, nung nagsabong. Which is also pangalan ng kabayo. Uso naman talaga sa mga sabongero, akarilistang nagsabong yan. They name it after. Siya magaling siya sa kabayo eh. Kung ako, sa manok naman. For the longest time, how long have you been involved in cockfighting, Sir Arman? Halos na. 17 akong nag-start. 38 years. Wow, 38 years. Sino yung, should I say, bad influence or good influence na nag-joke sa'yo dito sa passion? Anong una nun eh, meron kaming tenant na na dalawang model. May partner silang Chinese na nagsasabong. Bali, pinasamahan lang sa akin yun eh, yung nasamahan ko yung mga model doon sa loob ng sabungan. Sumama naman ako. Kain lang naman talaga sa sabungan ng gusto ko eh. Saka first time ko nakapasok ng sabungan, hindi ako interesado una. Nung second time na sinama ko, yun, parang nagkaroon ako ng interest manood ng sabong. High school pa lang ako nun eh. Tapos, talang-tali yung Chinese na kaibigan nila. Pinapili nila ako. Puro 11 na pili ko, nanalo lahat. Nakabawi yung Chinese. Noong panahon dati, yung perang 500 pesos. Pakalaki nun. Binalatuan ako. Tapos, yung mga sugatan na manok, iniiwan sa akin. Tapos ako naggagamot ng mga manok. Sabi, pag magaling na, kukunin na naman nila ulit sa akin. Parang ako taga-gamot lang ng mga manok ng Chinese na yan. Si Bea, saka si Mr. Lin.
Yung sabong, yun, sinasama na nila ako. Yun, doon na nagsimula. Walang lolo, tatay, in the backyard, walang nag-aalaga. Tapos nagka-interest na ako, tumitingin na ako sa mga kapitbahay namin na may manok. Sabi ko, ayos na. Where was the sabungan na pinupunta niyo? Na Loma ba to? Del Monte, Sa Bulacan. Malabon. Del Monte, Sa Potrero, Malabon. Malabon. Malapit lang sa bahay namin eh. Walking distance lang siya eh. Tapos yun, doon na nagsimula, nagka-interest. Tapos doon na ako tumitingin ng manok sa mga kapitbahay. Ng bitaw. Yun na. And then when you decided to put up a farm, when did you, so 17 years old, sinasama-sama ka ng Chinese, si Mr. Lim, dun sa... Sinasama nila ako sa farm. Nood lang, pili lang, bitaw lang. Bibitaw kami ng manok. Sabi ko, ito, magaling to. Saka mas familiar ako nun sa mga, yung gustong-gusto kong kulay, yung mga wild red. Yan, sabi ko, parang ang tapang-tapang na kulay nila. Yan, nagtuloy-tuloy na siya hanggang nung gumraduate na ako ng college. Pag Sunday, yung Del Monte ng pag Sunday, pumupunta ako, tumatakas ako hanggang nahuli pa nga ako ng tatay ko eh. Banatan pa ako ng tatay ko dahil nagsasabong na raw pala ako, nagsusugal na ako. Estudyante pa ako nung college. Yun. Tapos one time, bumibili-bili na rin ako manok. Naglalaban-laban na rin ako. Hanggang nakilala ko nga sa isang binyagan si parang Edwin. A friend came farm. Hindi pa kami magkakilala. Naging magtuwang kami sa kumpare, sa pag-aanak ng binyag. No? Tapos sabi ko, parang alam ko, magaling manok mo. Yun, dire-diretso na. We have a lot to talk about, no, especially with the partnership between Jade Resort and Red Game Farm. Pero, so you started already, na-influensya ka nung Chinese at ni Miss Bea nung sumasama-sama kayo sa Del Monte. When did you decide to put up first Jade Resort? And I have to ask though, ano yung pili mo? Kumpiyansa lang yun? Torskoy lang yun? Or may nakikita kang kakaiba na ito mananalo? Nung pinapili ka, ano yung nakikita mo na ito yung magbibigay ng maganda, ito yung mananalo? What were you seeing? Ako yung kulay, saka ako noon basta makintab, yung para bang maganda balahibo, parang eto mananalo. Kasi ang ganda-ganda niya eh. Ang ganda ng itsura niya, balahibo niya, ang kintab-kintab. Doon ako pumupusta talaga. Tapos yun, hanggang nasanay na, lagi nang pumupusta, susugal. Oh. Yan. Meron nung, lamang naman. Pero hindi ka particular dun sa bitaw ng paa or dun sa gumagano. Nung una naman kasi, hindi mo naman alam kung tumama yung palo. Tinitignan ko parati yung kaliwang paa. Yun. Kaya pala, nakapatay yun. Talagang inaano. Kasi nung talaga walang madaling pumili eh, no? Kasi pag naganyanan yung manok, sino may tama? Sino mamamatay? No? Pero nung nakasama ko na parati si paring Edwin, yun, nahasa ako. Saka siya rin naman nagturo mag-breed eh. Dahil gusto ko nun, di ba? Gusto ko purong action eh. Gusto ko sa sugalan eh. Yung laban, pustahan. Basta ako bibili manok. Gusto ko magaling. Kahit mahal. Kasi doon ako pupusta eh. Ng marami. Ang mga panahon na yan. So when you put up Jade, hindi ka parang bibreed. Talagang just by housing ka ng manok. Dahil alam mo bibili ka, may Meron doon sa yung Araneta University, may bakanting lote ron. Nakikigamit kami doon ng mga kaibigan ko. Actually, wala pa lupa nun eh. Talagang kung saan ko lang pinapaanda yung manok ko. Pero noon, may na rin ako pumili ng manok na ito, magaling to. Malakas. Kasi pag pumili na ako manok no, gusto ko yung malalaki. Malalaki buto. Kasi para pag timbang ng manok is 192, parang di ko nakikitaan ng power. Lakas. Wala. Pero pag mga 2-2 hanggang 2-4, yun, talagang malakas sila.
Doon ako nahasa. Saka nahasa din ako doon sa pag humawak ng manok si paring Eddie, talagang parang itong ganda to. Parang doon na-develop yung pagpili ko rin. Nakuha mo rin yung parang hipo. Parang gano'n. When you were growing up, hindi ka nahilig sa basketball, sa ibang sports, habang Nung college ako, varsity ako for 4 years, volleyball. Volleyball. Sa Piatti. Okay. Yun. Basket, volleyball, table tennis, lahat naman nilalaro ko. Pero nag-varsity ako ng volleyball. So talagang mas na-attract ka sa sport ng pagmamanok. Oo. Kasi, syempre, mahirap din naman ang buhay. Kailangan manalo. Ginawa ko nga pag Sunday, pang grocery, manalo ka 20,000. Del Monte ka lang, magtitiis ka, pili ka. Pag nakita ka maganda sultada, yun na. Isipin mo kung dati sa construction ako nagtatrabaho, project in charge ako, magkano lang sweldo namin dati? 14,000 naman lang. Samantala pag nagsabok ka, konting oras lang, mari ka manalong 20,000. Ganun ako. Mahabang panahon ako nagsabong sa Del Monte. Bread and butter ko kaya ang Del Monte nun. Ano yun, every sultada ba dapat tataya ako or talagang may page? Pili lang. Pili talaga. What did your parents nalaman nila? Lalabas ka, naka-gym bag, may varsity ball. Wala naman eh. Hindi naman nila. Lately na lang yung nalaman eh. Saka graduate na ako nung nakita nilang nag-aalaga na ako ng manok eh. Noon, nung college ako. Kaya nung nahuli nga ako nung nagsasabong nun, naupakan-pakan ng father ko. Kasi nung saka, diadista kasi rin ako. Makarinig ako logis nun. Talaga, sahod na ako 400. Matik na yun, matik. Saka mahabang proseso nga yung sabong. Hindi ko rin naman nakalain na magiging breeder din ako eh. Kung hindi naman. Kasi gusto ko bili. Bili laban. For how long were you bili laban? Mahaba. Halos 20 years akong puro bili lang. So, ito na yung farm mo, no? Dito sa Santa Ay, hindi pa. Saan pa yung sa Bulacan? Sa Araneta pa. Pero nag-start ako dito siguro mga 20 years na rin. Kay Kuya Manny to eh. Your brother, yeah. Inano ko lang, binibigyan lang akong lugar dati dito na paglalagyan ng manok. Siya din nag-aalaga, sabay-sabay na rin kami, nag-partner din kami naman sa manok. Kaso umayaw din siya dahil mas gusto niya yung kabayo. Actually, yung bayang sabongero, hindi sa ligid sa kalaman ninyo. Pag sinabi niyong Manny Santos, yan, kung gaano kasikat yung Arman Santos sa pagmamanok, gano'n naman kasikat yung Manny Santos pagdating sa kabayo. Di ba? Ba't hindi ka na-influencean sa kabayo? Ba't di mo nagustuhan yung kabayo? Mainipin kasi ako eh. Parang, kung mahaba proseso ng sabong, mas mahaba proseso ng ano. Ay, sa kabayo, manganganak isang beses ang taon, isa lang. Tapos, manganak siya, after 2 years mo pa siya malalaban, no batos. Hindi mo pa alam kung ano resulta. Di ba? Parang, hindi ko talaga yun, sa sobrang haba ng pasaka. Wala naman akong ganong kalaking lupa dati para magkabayo. Alam mo naman ang kabayo talaga, pag rancho talaga malaki. May space requirement talaga. May space requirement. Saka malaki gastos, saka ang kabayo talaga, may budget ka talaga. Pero kung wala, mahirap magkabayo. So, mahirap yung libang ng kabayo kasi ilan lang ang laban, ilan lang ang karerahan natin dito sa Pilipinas, di ba? Ibang bansa, okay yung kabayo kasi maraming tatakbuhan. Dito, ilan lang. But we're happy na hindi ka nagkabayo. Pabayaan mo na yung kapatid mo doon na masaya na siya sa kabayo. Masaya tayo sa sabong na meron tayong Arman Santos. So when did you decide to put up Jade Resort? And bakit Jade Resort pinangalan mo? Kasi dati nga, itong Jade Resort talaga originally, kay Kuya Manny yan eh.
Yun talagang yung unang Jade Resort doon pa sa Bulacan. Hindi ko lang alam kung paano, bali ito, tinuloy ko lang sa pangalan ko na. Pero dati, ang Jade Resort kay Manny Santos, yung Bulacan. Tapos naging Jade Resort lang din to nung nagbili na dito, nagpa-farm na kami dito. Pero dati talaga ang Jade Resort sa Bulacan. Bulacan talaga. Alam ko si Manny nag-Kid Morave nung nagsabong. Which is also pangalan ng kabayo. Uso naman talaga sa mga sabongero, akarilistang nagsabong yan. They name it after. Siya magaling siya sa kabayo eh. Kung ako sa manok naman.